Master Jet, tanong lang po, nag-MPL Flex ako September 13, 2023. Pero nakaltasan na po ako sa sahod ko ng MPL Plus. Mare-refund po kaya yun dahil dapat po October pa ang first payment? Salamat po, Master. So, balik po tayo doon sa policy ng GSIS pagdating po sa isyong ito. Magkakaroon kasi ng overpayment doon sa kaniyang previous na loan, kung mariremit yung deduction sa buwan ng Setyembre. So nangyari, September 13 nang nag-avail sa MPL Flex, pero meron na siya nauna na MPL Plus, So dahil September 13, so supposedly sa October yung first monthly amortization dito sa amortization ng MPL Flex. Pero dahil meron siyang existing loan na nagdeduct pa rin. Of course, September 13 nangyari yung application, September 15 dapat magbigay na ng sahod yung DepEd since 15:30 tayo. So by September 13 tapos na talaga yung sahod, nagawa na yung sahod. On process pa lang para mabayad. Ngayon, talagang hindi po na-delete yon, dahil during the preparation of the salary ay hindi pa siya nag-avail ng flex. So nangyari ngayon, nagka-avail ng MPL Flex, so bayad na yung dating loan at may deduction sa September. So ang mangyayari, walang refund ang mangyayari, sa PLIs, you can demand for a refund kasi nasa agreement yun ng DepEd at ng bangko na dapat i-refund. Ngayon, dito sa GSIS, ang ginagawa nila, hindi sila nagre-refund, pero yun po nakadeduct sa buwan ng Setyembre ay ginagawang payment doon sa bagong loan na inyo pong na-avail. So ang mangyayari niyan, kapag mag-monitor kayo sa inyong GSIS Touch dito po sa bagong loan account niyo, kapag remitted na yung deduction sa September, posted na siya, magkakaroon ng remittance doon sa loan niyo na bago, na equivalent doon sa monthly amortization sa September. Papasok siya doon bilang payment. Magtataka ka bakit may ganitong halaga na hindi naman ganito yung amortization sa MPL ko ngayon. So yun po ay yung nakadeduct for September, ginagawang payment sa inyo pong bagong MPL. Tapos papasok na naman yung magiging deduction sa October na siya pong simula ng normal talaga na amortization sa inyong bagong loan sa MPL Flex. So makikita po ninyo yan sa GSIS Touch, Kaya nga po mahalaga na meron tayong GSIS Touch para wala tayong duda kung saan napunta yung nakadeduct sa ating sahod na supposedly ay hindi pa naman nag-start yung bagong amortization. So yun nga, sa GSIS Touch makukuha ninyo yung sagot, doon. And that's the policy of GSIS. As long as meron ka pang natira na loan sa kanila, tapos meron silang natanggap na remittance from you, loan payment, kung wala ng balanse yung loan na yon, then they will make it as a payment sa inyong existing loan. So ganun po siya. So advantage naman sa part ng borrower kasi magkakaroon ng payment, wala namang nawala, advance payment, parang magiging advance payment pa siya. So yung existing loan niyo, if ever hindi niyo ma-renew, ay magkakaroon talaga ng mas maaga na pagka fully paid nito. And if ever mag-renew man po kayo, ay wala naman pong problema kasi nga updated, parang nauuna pa nga yung inyong payment, nauna ng equivalent doon sa last amortization ng previous loan ninyo. So yung epekto nito, malabo magkakaroon ng arrears kung tuloy-tuloy lamang yung deduction kasi may nauna na advance payment sa loan niyo, If ako po yung tatanungin, ay for me, okay po yung ganito. Okay din naman po yun kasi nga when we avail of the loan, yung nasa isip natin is yung proceeds na will be able to help us, not the refund, Tapos yung refund naman ay supposedly for refund, pero nakikita naman po natin na posted as payment to our loan, so wala pong problema doon, walang nawala, so pabor pa rin kang borrower and pabor din kang GSIS kasi nga we have no idea in the future, baka magkaroon ng mga problema
no, at matanggal ka sa payroll or magkaroon ka ng leave without pay, no, matanggal ka sa payroll, at least may nauna ng pambayad doon sa from your previous loan doon sa bagong loan ninyo. So mas maiiwasan yung pagkakaroon ng arrears, and if ever may arrears man, if sobrang taas ng bagong amortization, at least ay nababawasan, no, dulot ng advance payment from your previous loan. So yun po yung paraan, no, ng atin pong GSIS, no, and ito po isang bagay na dapat po natin maintindihan na ginagawa para hindi po talaga tayo magdududa kung saan napupunta yung deduction when we think na supposedly hindi pa po nagsisimula. So mas mahalaga din po na nandoon yung GSIS touch ninyo para from time to time ay namomonitor po ninyo yung pagpasok ng payments sa inyo pong GSIS loan accounts.